So, hindi ko alam kung ano ang motibo ni Ngiwi, mga kababayan, kung bakit may mga sinasabi siyang parang mga suntok sa buwan. Ito ay similar lang din sa sinabi niya na ano, na ano ba 'yun, ₱20 na kilo ng bigas, right? Gusto niyang ma-achieve yung ₱20 na kilo ng bigas nung panahon ng kampanyahan. So ngayon payayamanin daw niya ang Pilipinas. Ngiwi, napag-iiwanan na ang Pilipinas sa mga neighboring countries sa Southeast. Tinalo na tayo ng Thailand, tinalo na tayo ng Vietnam, at ngayon mukhang matatalo pa tayo ng Laos, na kung saan iwan na iwan yang mga number one ang Pilipinas noon sa buong Southeast pagdating sa economy. Ngayon lugmok, 'di ba? Patunay yan, dati nga nag-aaral pa sa Pilipinas ang ibang mga neighboring countries natin, eh, ngayon wala na, naungusan na tayo ng mga kumuha ng kaalaman sa Pilipinas kung paano i-improve ang kanilang economy, particularly ang agriculture. So, anong klaseng pambubudol 'tong paano mo papayamanin, Ngiwi? Maybe this is just his preparation para sa kanyang sonang paparating. Ano po, sa ika-4 na linggo ng buwan na 'to, ang sarap pakinggan. Budol talaga. Ano kaya ang sininghot ng yawa na ito? Nangangako ka na naman ng ₱20 na bigas, hindi mo nga na-achieve within 3 years. Anong palusot mo? Alam niyo nung ako ay part pa ng ensaymada, mga kababayan, ang turo sa amin noon ay kung bakit hindi raw makontrol ang pagmahal ng bilihin at hindi ma-achieve yung ₱20 na bigas, sabihin daw na dahil sa giyera sa Ukraine. 'Di ba marami pa ngang nainis sa inyo sa akin noon na porke may giyera sa Ukraine at saka giyera ng Ukraine at saka Russia, eh, apektado tayo sa pagmahal ng bilihin kasi yung ibang ngang bansa siyempre ayaw magbenta sa atin, alright, krudo man 'yan or agricultural products, hino-hoard nila. Kumbaga baka mamaya mag-ignite 'yan ng maging, 'di ba, simula ng World War III yung kaguluhan noon sa Ukraine at saka sa Russia. So ang ginawa ng ibang bansa, which is yun yung turo sa amin sa PCO. Sa opisina ng press diyan sa Malacanang ni Ngiwi, okey? Sabihin niyo lang may giyera kasi kaya hindi talaga natin mapapababa ang presyo, hindi pa natin maa-achieve ang benteng bigas. Yun naman din yung sinasabi namin sa mga vlogs namin. Ay naku, eh, medyo ceasefire na nga, 'di ba? Ano na naman ngayon sasabihin, giyera na naman diyan sa Middle East, yun na naman sasabihin, yung kaguluhan ng Israel at Iran na naman ang dahilan. Kaya hindi ma-achieve ang benteng bigas. Magiging 43 na daw or ₱47, yun na lang ang kayang i-achieve. 43 or 47, punyeta, pambubudol talaga, budolero. So eto po yung article, mga kababayan, ng mga pang-uuto na naman ni Ngiwi at talaga namang karimari-marim, 'no? Ngiwi, sinasanay mo ang mga Pilipino na sinungaling ka, humahaba na yang ilong mo. Dinaig mo na si Pinocchio, okay? Ikaw, Ngiwi, kilala ka na nga as Ferdinand Magellan Jr., pag-usapan din natin yan maya-mayang konti. Dahil lakwatserong presidente ka, sabi mo nagyayaya ng mga investors. Wala pa namang nayayaya yata isang biyahe mo. Ilang beses ka nang lumabas ng Pilipinas. Ngayon gusto mong payamanin ang bansa. Paano mo payayamanin? Lagpas 3 taon ka na. So, 3 remaining years na lang. Paano mo payayamanin ang Pilipinas within 3 years, Ngiwi? Kulang-kulang 3 taon na lang bababa ka na. Paano mo payayamanan ng Pilipinas? Budolero ka. Kung siguro Duterte ka maniniwala kami, pero Diyos ko po, pamilyang Magna, good luck. So ayan according to Abante News Online, BBM admin payayamanin ang Pilipinas. Paano? Okay. Palalakasin ng gobyerno ang macro or malalaking economic foundations, talaga ba? Upang makaangat ang Pilipinas at maihanay sa upper middle income country. Kasi nasa below middle income country po yata tayo. Macroeconomic foundation, o sige. Ano-ano itong mga malalaking mga haligi ng ating ekonomiya? Well, tayo po ay agricultural country. So, pagkain pa lang,
ha, hayupan, pag-aalaga ng mga poultry, hog raising, fisheries, lahat na. Paano? Tinanong nga 'to 'di ba ng ating estudyante 'yun, paano mo gagawing kaengga-engganyo ang farming or agriculture or pagtatanim ng palay sa Pilipinas? Hindi masagot ni Ngiwi ang daing-daing palabok. Paano mo palalaguin ay bumibili ka. Ano nga po yung kasabihan? Kapagka ikaw ay nagtanim mga kababayan, mag kapag halimbawa nagtanim ka, kahit ano, prutas, gulay, palay, para kang may pagawaan ng pera. Bakit? Kasi hindi lang libre mong makukonsumo kapag namunga or 'di ba, lumago yung pananim mo or tumubo, puwede mo pang ibenta. Kung ikaw ay makakapagpitas ng papaya, right? Makakapag-ani ng gabi or what, may puno ka ng malunggay, libre na ang ulam mo. Kung may alaga kang mga manok, magtinola ka, mag-adobong manok or whatever, hindi ka na bibili. Kapag may tanim ka, hindi gano'n katindi ang pangangailangan mo ng pera. At kapag labis-labis ang ibubungang mangga, santol, avocado, puwede mong ibenta. Kung ayaw mong ipamigay, benta mo. Income generating kapagka may mga alaga kang hayop at may mga pananim. Tapos ang solusyon mo sa kakulangan ng pagkain ay bumili, import. Anong pambubudol ito? Paano mo payayamanin dun pa lang, sa pagkain pa lang. Tourism, ano sabi ni Smokes Harry Roque? Low-lying fruit. Ang lakas mag-akyat ng pera ng tourism, diyan nagbo-boom ang Thailand, ang Dubai at kung ano-ano. Japan, isa rin yan sa nagpapa-boom ng economy ng Japan at ng mga kilalang tourist destination. Even Vietnam, nauungusan na tayo. Ang Vietnam na, di ba, nilugmok ng giyera ngayon, boom na boom. Turismo ng Pilipinas, paano ka makakapagyaya ng mga turista sa Pilipinas kung ang lala ng krimen, balik ang mga NPA, baka mamaya makidnap. May mga nangangawalang Koreano, mga nakikidnap. Diyan sa BGC may mga nakikidnap, gumulo na ang BGC. Dati walang crime diyan, ngayon, oh ayan. Ha? Ang mahal ng tourism sa Pilipinas, mahal ang pagkain. Gumala ka ng gumala sa iba't ibang bansa, nagyaya ka ng mga investors, walang nag-i-invest, nagsayang ka lang ng bilyon-bilyong pera. May nunal ang paa mo, ang kati-kati ng paa mo, gusto mo laging gumala, malay namin, multi-purpose ang gala mo, no? Bukod sa pag-unwind at paglalakwatsa, magpupulveron ka abroad. Kasi baka mamaya may mga puting ahas na makakita sa'yo na 'di ba, nagpupulburon ka sa palasyo or what. Oh, also baka mamaya may mga biyabit or may mga bit-bit kayong mga iskabetche or may mga bit-bit kayong mga alam niyo na, kamkam o ginto, pinagbebenta niyo na yung ang totoong yumayaman hindi nagbebenta ng ginto, tama ba? Bibili ka ng ginto kasi nag-uumapaw ang pera ng Pilipinas. Oh, tumataas ang value, bibili ka, 'di ba? Ay naku, bili tayo ng mas marami pang ginto, mag-imbak tayo ng ginto. Ngiwi, paano mo payayamanin ang sa loob ng 3 taon? Yun ngang tulay ng Samal at Davao, ha? Hindi nyo itutuloy. Isa pa yan, yung transportation, means of transportation. Ang lala ng traffic, ang mahal ng pamasahe, ha? Archipelago ang Pilipinas, kalat-kalat, watak-watak, walang tulay. Kung gusto mo mag-Boracay, Diyos ko po, bago ka pa makarating from Naiya. Oh, lipad ka ulit ng panibago, sasakay ka pa ng bangka, magta-tricycle ka pa, magbaban ka po. Transportation pa lang, hindi ka na makapagyaya ng turista. Paano naniniwala kayo mga kababayan na kayang payamanin ni Ngiwi sa loob ng natitirang 3 taon ang Pilipinas? At ano 'to, ba't ngayon lang siya yata nagising pagkatapos ng 3 years niyang term? Ngayon niya 'to na-realize.
Trabaho sa Pilipinas, hindi ka makapagyaya ng investors, nag-aalisan ng investors. Magulo sa Pilipinas, mahal ang tubig, mahal ang kuryente, mahina ang internet. Sino ang mag-iinvest sa Pilipinas? Paano dadami ang trabaho ng mga Pilipino, ngiwi? Alam mo, i-mighty band mo na lang ang bibig mo. Kasi every time na nagsasalita ka, nambubudol ka. Sa 10 sinabi mo, 11 ang kasinungalingan. Suntok sa buwan ito. Kung hindi mo aayusin yang mga yang transportation ng Pilipinas, magdagdag ka na magpalagay ka ng bullet train kung kaya mo, high speed train, mas maraming railways hindi lang sa Maynila kundi sa mga probinsya, palagyan mo ng tulay, patawid 'di ba para madali ang pagbiyahe, baka sakali kahit nga tulayan basta't pagkahaba-haba katulad ng Macau at Hong Kong, ay excited ang mga turistang ma-experience na bumiyahe ng 200 kilometers, ha, sa pagdaan sa tulay na yan na lumulusot pa sa ilalim ng dagat mga kababayan. Shout out sa mga nasa Hong Kong at Macau. Alam niyo ba yung pagkahaba-habang tulay na yun sa gitna, magda-dive ka sa ilalim ng dagat. Dumadaan yung sa ilalim ng dagat mga kababayan. Sa kalagitnaan nung ano ng Hong Kong Zhuhai Macau Bridge ba yon? HKZMB, tama ba yung pagkakaalala ko? Hong Kong, Macau, or Hong Kong, basta gano'n. Oh, yung pagkahaba-habang tulay, lulusot yun sa ilalim ng dagat mga kababayan, pagdating sa gitna. Oh, ay Diyos ko po, ngiwi. Tourism na ang daling magpaakyat ng pera, hindi mo ma-improve sa Pilipinas. Paano mo pa yayamanin? Saan ka huhugot? Puro ka utang. Ala, nanloloko na lang. Anong klaseng presidente meron kayo diyan? Hanggang kailan niyo pagtiyatiyagaan ang pambubudol? Baka mamaya mga kababayan, ha? Ay hindi ko na-achieve within 3 years ay ano natin ang ano, kalikutin natin ang saligang batas, ang konstitusyon para ma-extend ko ng hanggang 10 taon ng aking term. Papayag kayo mga kababayan na mag-extend pa yan katulad ng tatay niya na 21 years nakaupo? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.